Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Before ako sasagot, sir, kasi yung Senate hearing, di ba, ang katotohanan ang dapat mano natin. So itong sasabihin ko sa inyo, sir, kahit kuya mo ko yung tudlo, kahit lagyan nyo pa ako ngayon ng lie detector test, payag ako. Baka sabihin nyo, naabay nagkuha na, nagawag na ako pa. Unang-una, nung sinabi ninyo, Senador Risa, na 2017, kalukuhan yun. Kasi bakit? Noong 2017 na sa 2019, until 2021, buhay pa yung aking lola. Mr. Chair, bago lang po magpatuloy, sir, huwag po natin gagamitin yung salitang kalokohan. Okay. Kasi kami po na nagpa-file ng mga resolusyon, nagkukonduct sorry, ma'am. wala pong kalokohan kaming, hanggat kaya namin, pinalalampas. Okay. So ito po ay mga itinatanong namin sa inyo na sa pagkaalam namin ay facts, at kapag magbibigay kayo ng ibang facts, makikinig po kami at titimbangin namin. So, yung salitang kalokohan po hindi po nagbibelong sa ganitong pagdinig, I believe, Mr. Chair. Salamat kayo. Strike out from the records yung sinabing kalokohan. Sorry po. You just present the facts. Okay. If you know that mali yung facts namin, you correct us. Ganun lang kasimple. Sabihin mo lang, sir, itong totoo. Ito yung totoo, sir. Sige, go ahead. 2017, dito kami nagpuyo sa lungsod. So wala kami sa bukid, sir. So doon pa kami sa Municipality of Socorro, natin na barangay Siring. Ngayon, noong lumindol, ganito yun nangyari. 2019, February 8, 2019 yung lindol. So, noong time na yun, gusto pa ng panihapon dinner, yung nag-dinner kami ng pamilya ko, isa-isa kami pinatawag ng aking lola. So, sabi ng aking lola, naman tayo juta sa Sungkoy, basin daw tsunami. So, isafety namin yung sa mga sarili namin, lalo na yung mga anak namin. So sabi ko sa aking lola, kung muldagan pa sa barangay Sungkoy diha sa gitawag na mo kanang Negis House sa Sungkoy. Itagalog mo para... Kung tayo ay pupunta ng barangay Sungkoy, may yung kasing ng junction sir sa river at saka yung dagat. So kung posibleng may mag-tsunami, sigurado walang mabubuhay sa amin kahit isa. Kasi pag high tide nga sir, yung tulay nga sir, nandito na yung level ng dagat So ito yung nangyari. So sabi ko sa kanya, tinanong kami ng isa't isa ng inuna, gusto ko doon tayo sa Kapihan. Yung 2019 December, Christmas party yata namin yun. Kasi nung time na yun, na 2019, nung doon kami sa bukid, itong si Darren Esquilario, actually ito si Darren Esquilario sir, estudyante ko sa high school. So hindi ako... Teacher ka? Teacher ako sir sa Socorro National High School. Socorro National High School. Teacher ako sir. Estudyante mo si Jerens. O isa rin sa mga estudyante ko sir. Okay. Kaya hindi ako maniniwala na ito yung Mesiya. Hindi ako maniniwala sa ganun sir. Ikaw hindi naniniwala pero yung mga followers niya naniniwala. Bakit ako maniniwala? Alam naman kung na isa lang yung Diyos. Pero maniwala ka sa akin kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao doon sa Kapihan naniniwala na siya ang Haring Aguila, siya ang reincarnation ni Santo Niño. Ako sir, di ko matuo og Diyos kay ngano usaray akong Diyos si Jesucristo. Just answer my question. Maniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao na nakatira sa loob ng Kapihan ay sumusunod kay Jerens dahil nga naniwala sila na siya ay reincarnation of Christ, siya ang second coming ni Santo Niño? Kinuha ko lang yung opinion mo. Naniwala ka na sumusunod yung mga tao kay Jerens? Dili sir. Dili yun. O di ko totoo nga because kasi si Mesiya dili. Sir, dili mo naman ko sir sa akong istorya. Kaya 2019 mo ko sila ni tabo pagka December sir. Before December sir. Before December, parang minimintor na aking lola si Jerens Esquilario kung paano dalanin yung tao, paano makisama ng tao, yung mga plano mismo. Pero plano sa kayuhan. Sa mga tanong kayo sa kabutihan na sir. Ito yung nangyari. Noong 2019, sabi ng aking lola, kasi wala ako doon mismo,
Kasi umuwi kami ng aking ama doon sa bahay namin, sir. So, sinabi ng aking lola na gusto daw niyang papalit sa kanya ay si Jerens Kilario. Mr. Chair, sir, if I may, sir, kung wala kayo noon, paano nyo alam na yan ang sinabi niyo? Sinabi kasi sa akin ng aking lola. Sorry, sir, di pa ako tapos magtanong. Hintayin mo lang. Or paano nyo po alam na yan ang gusto ni lola ninyo? Dineclare yan ni lola, sir, doon sa ano namin, sa Christmas party. Tapos sinabi rin sa akin personally sa bahay pag-uwi. So pagkatapos po nung una sinabi ni lola nyo sa Christmas party, sinabi nila sa inyo personally? Okay, Sinabi sa akin. ko kung paano nyo... Oo, sinabi sa akin. Pero ngayon, ang nangyari, wala daw ata General Bato. O sinabi Bato ni Jerens Kilario. Hindi agad niya tinanggap yung hamon na siya yung papalit na presidente kasi sa sobrang bata at saka mahirap din magdala ng tao. Ngayon, anong nangyari? Sir, Mr. Chair, so sir, taong 2019. 2019 pa ngayon. Take note, Mr. Chair, nung 2019, 19 years old lang si Senyor Aguila. Kaya nga, bata pa siya. Tapos mahirap magdala ng tao. Ngayon, ano nangyari? Noong 2021, nung pagkamatay mismo ng aking lola, kinausap ko si Senyor Aguila. Ngayon, Senyor Jerens. Mr. Chair, sir, so tawag nyo rin kay Jerens Kilario ay Senyor Aguila. Jerens yung sa akin, sir. Hindi sir, kanina kinikwento nyo, Senyor Aguila ang tawag nyo sa kanya. Tinawag ko sa Senyor kasi Nahuli agad dun. yun yung skill niya ngayon. Pero ang tinatawag ko na sa akin, Ma'am Jerens. Well, sir, Mr. Chair, let the record show, ang tawag po ni Mr. Florano kay Jerens Aguila ay Senyor Aguila. Ngayon yung pagkakilala ng mga tao sa kapihan, sa bayanihan, Yun yung pagkakilala na nila, Haring Aguila, na reincarnation ng Diyos at reincarnation ng Santo Niño. Hindi nga ako Mr. Chair. hindi ako maniwala, ma'am, na sa yung reincarnation, ma'am. Sige, Tinawag ko siya, ma'am, na Senyor Aguila kasi yan yung alam niyo, pero yung sa akin, Jerens lang. Sa akin, Jerens lang. Kung halimbawa, Pero nadulas na siya mga kaibigan di ba? Rinig nyo naman. Senyor Aguila, eka. siya tatawag si Senyor Aguila, nasa sa kanila yan. Walang ilabutan na, sir. Sige, padayon ko, sir. Padayon ko. Oh, ngayon, sabi ko kay Jerens, namatay na aking lola. Di ba ikaw yung gusto na papalit sa pwesto niya as president? Mahirap din ko ako kasi wala namang authority nga galing sa aking lola. So, during the time, may election kasi sir, natalo yung ina ko, sir, sa 2019 election. 2019 ba yun eh? Oo, ngayon. Nung nangyari na yun, sir, na namatay na aking lola, sir, sabi ko sa kanya, kung saan naman kung sa Bisaya pa, kung saan naman nga na may presidente, kung ikaw man ang choice sa akong lola. So, imo nang barugan. So, doon na tayo ngayon, sir, dito sa Himbarog, sir, sa pagkamatay after magkamatay ng aking lola. O, nagkaroon, si Mamerto Galanida, sir, before si Mamerto naging vice president, yung gusto na aking lola, sir, na yung papalian ng vice president ay yung aking ina, yung si Mayor Denia Tarfulano. Pero pag sinabi ni lola na siya daw yung papalit ng, siya yung magiging vice president, sabi na aking nanay, ma, gusto na ako mag-vice president si Mamerto Galanida. Kaya yung sinabi, sir, nga mayroong, sabi daw nila, may foul play, mayroong daw lason para mapunta daw yun ni Mamerto at saka yung si Jerens yung presidency at saka vice president. Hindi yan totoo, sir. In my personal views. Mr. Chair, in-note lang natin na si Mr. Florano ang unang nagbanggit ng mga salitang lason at foul play dito. Just for the record, Mr. Chair. Oo. Kasi yun yung sabi ng sa kabila, sir. Yun yung sabi ng mga affidavit. Kasi nilason daw namin. May binabit ba na nagsabi na nilason ninyo? So, yung mga interview, sir. Meron. Narinig mo? Narinig ko, sir. Okay. Sige, Kaya nga, mahirap sa amin na aking kapatid, makaya naming patayin o lasunin yung ina namin at sa kalula namin. Sino namang hipokritong tao na mga Mr. Chair, kagawa yun? kayo ang inakusahan yan? Kami. Para daw, yung presidency at saka yung vice presidency ay mapunta sa kanilang dalawa. Yun. Dali lang. Mr. Chair, siguro mas lilinaw pa pag mamaya't natanong natin si Jen Plaza. Stop ka muna. Go ahead, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you. Salamat kayo, sir. Jeng, nakapagtestigo ka ba kanina? Okay po. May information ako na kayo ay kailangan mo ba nang mag-translate? O bukod sa Bisaya, marunong ka rin Pwede mo para mas malinaw na papapaliwanan natin. Okay. So, Attorney Ruth, Mr. Chair, kung mag-translate kay Jeng. So, Jeng, may informasyon ako na
pwede kang mag-testify na narinig mo sina J. Renz Kilario at Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay Ma'am, o pagpalit, sa pilitang pagpalit kay Ma'am Rosalinda bilang presidente ng Socorro Bayanihan Services. Pwede mo bang ikwento sa amin iyon? Opo. Nung time na narinig ko silang nag-uusap, sila Karen Sanico, Jeren Sclario, sila una nagbanggit na kailangan nilang makuha ang pag nasa grupo para hindi sila mahirapan lumabas sa kapihan at magawa nilang gusto nila. Dahil maglisod mo ko sila kuha sa pagtumakay, si Mama Nina man ang gisunod sa kadaghanan, dili pa man si Jeren Sclario. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.